Huwag niyo pong kakalimutan ito kasi so titingnan natin ito oh. Maagos po yung tubig oh. May hagos ng tubig. Ayan oh. Ayun. Saan galing? Ayun, sa ilalim ng lababo. Ayan ang lababo. Sa labas. Ayan. Ito guys oh. Ito. Yung sa waterproofing sa likod. Ito yung nilagay natin sa harap po. Tapos isinama natin sa semento, tubig. So ito ang mixture nya. Yan. Dito natin siya nilalagay. Teka. Yan. Sa likod niyan natin lalagay. Tawid tayo. Yan. So nakita nyo paano yung mixture nya. Yan, dyan namin nilagay. Ayan, sa likod. Mixture po yan ito. Pinapahit ko siya para talagang walang butas. Tulad yan ng mga butas. Yan. Tanggal. Tanggal ang butas. Selyado. Yan po. So selyado siya. Selyado natin yan lahat. At ang butas selyado. Kaya walang papasok na tubig. Yan po, ito yung mixture sa at semento at tubig para po yan dito. Magandang umaga guys. So ito, nandito kami sa Bria Homes at gumagawa kami ng extension, kitchen extension ng of course kitchen extension ng kitchen. Ayos, di ba? So ayan oh. Ito, nagukay na kami diyan. Tapos nakabaon mga pangalawa na yung hollow blocks. Tapos dito, ito naman yung dito kasi ilalagay sa part na to, gigibain to. Lababo na to existing, gigibain. Diyan ilalagay sa spot na yan, sa space na yan yung ref, yung fridge. Diyan po ilalagay sa space na yan. So ito na, nandito yung lababo. 60 cm po yan. Pa-L, pa ganyan po yan. Tapos pa ganyan, pa-L po yan, punta doon. So ayun siya. So asintada na po kami ng hollow blocks. So ito, kita niyo po itong ating dowel. Ito yung dowel. Ito naman ang tawag dito is yung sinturon nya. Sinturon po ang tawag dyan. Belt. Pag ganun yan. Hanggang dulo po yan. Tapos doon. Tapos yung dowel. Yan. Yan po. So nakikita nyo dito ay nakabaon po siya. Para mas matibay. Ito naman ay nakasalisi naman ito eh. Nakasalisi. Ito naman ay huwag niyo pong kakalimutan ito kasi ito may experience ako yung dati kong mga tauhan. Tinitik-tik lang nila yan ng concrete nail ng pako na pang semento. Yung concrete nail po, tinitik-tik lang nila ng konti. Kaya ako nainis ba. Syempre tayo nakikisama, hindi naman natin sila pwedeng pagalitan. So sinabi ko dun sa gumagawa na
may bahay na tayo dyan sa dyan lang, nandyan lang. Barinahin mo na yan. Ha? Okay nang well actually tinatamad na yun. Kasi mas mabilis nga naman at available siguro sa paligid niya yung concrete nail. Kaya yun ang kanyang pinangtastas dyan. Well, dapat ay nakabubutasan niya yan. At least mga 2 inches. At least yun At least 2 inches yung nakabaon siya niya dun. Ganun dapat. Para, syempre, anong silbi nun kung nandyan lang yan, mababaw lang yung hukay, tinalian mo pa. Kaya nga ito ay nakatali itong dowel ay nakatali dito kasi huhugot ito ng lakas, huwag siyang tumumba. Saan siya huhugot para maging stable siya? Dito sa sinturon na to. Yan, sinturon. Pasensya po, hindi ko po mabigkas ng maayos. So ito yan, at tatalian nyo ng maayos din ng tie wire. Yan, tapos nakabaon siya doon para hindi gagalaw. Ayan hindi gumagalaw. Gumagalaw po ba? Kamay ko ang gumagalaw pero hindi ko magalaw na to kasi bukod sa simento, kung napatigas ang simento, nakapaloob siya sa simento, itong bakal na dowel na to ay nakakapit pa siya dito sa sinturon na to. Yan, nakakapit siya dyan. At ito ay nakabaon sa at least 2 inches nakabaon sa simento. Parang talagang walang galaw. Ito nakakapit dito. Ngayon pag natakpan pa ng simento to, haba, edi mas malakas na. Alam nyo naman ang lindol, di ba? Medyo hindi natin kakayanin yan. Kaya mabuti ng ready kaysa sa hindi. Lahat yan tatalian nyo ng maayos. So yun lamang po. Ito, mayroon din doon sa pangatlo. Yan, may sinturon din dyan. Every 3 layer, yan, nagsisinturon. Yan. So ito ay lalagyan ng lababo. Ito lababo yan. So yun po muna guys, stay tuned po ulit at thank you very much. So ito po guys. Nagdagay ulit tayo ng panibagong dowel. Ayan, wala dyan hanggang dowel, I mean sinturon po, belt. Ito kasi yung dowel, yung pataas. Yan, ito mga dowel, yung pataas. Ito po mga dowel pataas. So ito ang belt. Ulitin ko po ulit, ang belt kasi kahit anong tatag na itong bakal na to, kailangan pa din yan ng kakapitan. So anong pwede niyang pagkapitan? Yung belt. Tatali natin dyan bawat belt. Nagkaanuhan, nagsalisi sila, nagkrus sila, ay dapat na tali. Tapos ang pinakamahalaga sa lahat, katulad ng unang video natin, ay ito, nakabaon. So nakabaon siya at least 2 inches nakabaon. Kasi tulad nung nabanggit ko nung dati, yung may iba o yung sabihin na natin yung dati kong mga tauhan ay kinukot-kot lang yan, pinupukpukan lang yan ng yung pang tastas, yung concrete nail, tinatastasan lang yan, konting-konti lang ang tastas. So sabi ko gumamit ng, may barena naman dyan. So ayun, barena na, nakabarena na siya. So hindi na siya tutumba. Bukod sa bakal na to na dowel, ay meron ding nakabaon doon. Ganun din naman doon sa kabila. Ayun, ayun, nakabaon din, may butas. Pinarinahan yan, pinarinahan po yan. Huwag nyo pong huwag nyo na pong katamaran na
Barinahan yan kasi magsisilbing lakas yan. May belt ka nga. Ayan, yung belt. Sinturon na tinatawag. Tapos di mo naman binaon. Ano pa? Bakit pa? Ba't ka pa naglagay niyan? Nilagay mo lang, pinatong mo lang dyan. So, yun. Yung lakas ng mga dowel na to na naka-alambre na yan, nakatali ng tie wire na yan, ay lalo pa siyang pinalakas ng pag nakabaon siya doon sa magkabilang pader. Ayun. Kaya kung bago kayo sa aking channel, ay please smash mo na subscribe button at notification bell. Also, leave comment or question sa comment section upang ating niyang masagot at mapag-usapan. Kung wala naman, ay okay lang din. Masaya na akong nandito kayo. Salamat!